personal level na alam mo yun, yung ikaw pa yung magpapasalamat kasi naapektuhan ka personally. And I would trust yung mga sinare natin, affected tayo personally. Tapos meron tayong advanced reading, ang hahaba kasi yung ito, yung although hindi naman bago sa atin lahat yan, Parable of the Good Samaritan, yung Servant Heart of Jesus, tapos yung sa Acts, yung mga apostles kasi pag-usapan ulit natin, ito yung last na dun sa sa series natin na Serving God. In the following weeks, dun tayo sa John 14, John 15, 16, 17. Basta pag sunodin natin yung chapters na yon sa Book of John. So parang magbo-book study tayo in the next na Bible studies natin. Pero dito tayo ngayon. Dito tayo ngayon, we are talking about serving God. Maalala nyo yung last natin, pinag-usapan natin, parang sinagot natin yung question na are you really serving God? Tapos ngayon, kasi I think that would be foundational para sa atin na yung ginagawa ko ba, actually, na is it really service to God? Yung tingin ba ni God, sinaserve natin siya. And then, ngayon, yung pag-uusapan natin is serving God by serving others. Sabi nga natin, nung last week, yung pinag-usapan natin, ayan, we had the question na am I really serving God? Maalala nyo, yung una kasi we had to explain na ano talaga, every one of us is supposed to serve God. Tapos we serve with humility, with love, with diligence and faithfulness. Tapos always seek God's guidance and strength. Yung mga pinag-usapan natin. One thing very important, na sana hindi natin nakalimutan, and I would trust wala naman sa atin yung gano'n, yung we serve not to get wages, hindi may walang kapalit yung service natin sa Panginoon. Walang kapalit yung service natin to God. Principles na i-share natin about serving God by serving others is, although we will not look at this in detail, serving God by serving others, God designed us to serve. Nilikha tayo para mag-serve sa Kanya, pero God blessed us to serve likewise. God blessed us to serve. Tapos si Jesus ang model of service para sa atin. And every service will be rewarded naman. Every service will be rewarded. Time and again, pinag-uusapan natin sa Bible study natin, we are saved by grace through faith, but we are judged by works, yung mga ginawa natin. To begin with, simulan natin sa Galatians 5:13. Oo, Galatians 5:13. For you were called to be free, brothers and sisters. Only don't use this freedom as an opportunity for the flesh, but serve one another through love. Ayun po. thank you, Anne. Serve one another through love. Sabi niya dito, it brings it brings it deeper na naman yung serving one another kasi serve one another in love. Sabi nung may pagmamahal yung pag-serve mo. Pero dito naman sa Galatians 5:13, sa pamamagitan ng pagmamahal. This is foundational. Ito ay foundational sa buhay nating Kristiyano, selfless service motivated by genuine love for others. Yung una kasi with love, ngayon naman through love. So, ano yung pinag-uusapan natin? It talks about selfless service motivated by genuine love. Ano ang selfless service? It is serving one another through love. Yung ano ba, yung nakatabi yung hindi patungkol sa mga interest mo, sa mga desire mo, sa mga ambitions mo, pero ang priority mo yung ikabubuti ng tinutulungan mo. Selfless love. So it involves seeking opportunities to meet kung ano yung pangangailangan ng mga binigay ni Lord sa atin. So ito yung active na ano ko yung pangangailangan taong to, parang yung mga pangangailangan nila, you observe their lives, ikaw yung makakakita kung ano yung mga kailangan nila.
Tapos yung needs na yon, hindi siya limited to material and or physical needs. Kasama yung mga spiritual, kasama yung mga emotional needs nila. Maybe kailangan nila yung Bible study. So you invite them dun sa Bible study natin. Parang mga ganon. Tapos, above all of that, gawin mo lahat yon, pero you're not expecting anything in return. Walang bayad or not even a trade-off na tutulungan kita ngayon, later tulungan mo rin ako. Ano yun? Oo. Hindi siya ganon. Tapos sabi nga, it is motivated by genuine love. Pinag-usapan natin last week ito. Love is the driving force behind our service. Ang example kasi nito ay ang Panginoon din. Siya yung example. Kasi bakit niya tayo sinave? Bakit niya binigay yung anak niya? For God so loved the world. Mahal niya tayo. This love is not merely emotional. Hindi siya emotional, hindi siya feeling, pero ito ay isang selfless, sacrificial commitment para sa ikabubuti ng ibang tao. In the same manner, ganun din tayo. It is not, it is sacrificial, it is selfless para dun sa ikabubuti ng ibang tao. Kung ibig sabihin nun, hindi yun batayan. Ganun din naman si Jesus Christ. Sana kung ginawa niyang batayan yung sarili niya, hindi siya pupunta sa krus. Hindi siya pupunta sa krus. Malamang sila Herod, sila Caiaphas, yung sila Pilate, sila yung nasa krus. Kung inuna ni Jesus yung sarili niya. So yung motivated by genuine love na sinasabi natin, it reflects the love of Jesus Christ. Ginawa niya yon para sa atin. Ginawa niya yon, binigay niya yung buhay niya. John 15:13 para sa atin. Our love for others is a mirror of His love for us. Yun lang. Pag ginawa uli natin yan nga yung sinasabi ko, time and again, sinasabi ko sa atin, gawin mo yung service, kasi yun yung sabi ni Jesus, pero through your service, ang nakikilala ang Panginoon. In essence, invisible tayo. Ano tayo? Mirror, salamin. We are reflecting the love of God. And it will likewise motivate us, unang-una to serve, it will motivate others also. So, anong pag-uusapan natin ngayong gabi? We will look more into serving God by serving others. Nung last week, ano yung pinag-uusapan natin? Lord, am I really serving you? Tama ba? So, after laying that foundation, ang pag-uusapan naman natin ngayon is serving others, serving God by serving others. Pag nag-serve tayo sa iba, we are serving God. Whatsoever you do to the least of my brethren, sabi niya sa John ba o Matthew? Matthew 12. You do it to me. So, isimulan natin dun sa kailan pa ba itong sikat na biblical foundation natin, Matthew 20, verse 28. O go na, Risa, ikaw na. Okay po. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Ay, Matthew chapter 20, verse 20. thank you, Risa. The Son of Man did not come to be served. Hindi siya amo-amo na pumunta dito. Pero binigay na niya yung buhay niya. In essence, yung nakikita nating scripture sa screen, it is Jesus exemplifying servanthood. This is servanthood. Ano ba yung nangyari? Ah, sa kanya, pinakita niya kung paano ang maging servant. And he went to the extreme na binigay niya yung buhay niya. Ngayon, a good question for us to ask ourselves, maski hindi natin sagutin ngayong gabi. How does the example of Jesus of selfless service challenge ito na our cultural understanding of power and greatness? It is a challenge. Sobrang challenge yan. Kasi iba yung nakikita natin eh. Iba yung nakikita natin. The world defines it, the world shows it in a very different way, yung power and greatness. Iba yung pinapakita ng mundo, iba ang definition ng mundo. Pero si Jesus Christ, iba yung pinakita niya. Iba yung pinakita niya. So, sino ang mangingibabaw? Sino yung totoo para sa atin? Yung sagot sa question, we can be very fast in answering this question.
Pero sana pag-isipan natin, not in a way to condemn ourselves, ganun ba ako? Ganong klase ba akong leader? Ganun ba ako? Ganong klaseng servant ba ako? Parang si Jesus Christ. Nag-usapan natin selfless love, service motivated by love. Pinag-usapan natin yung previous slides natin. Tapos dito na naman, yung challenge is brought to a further level na how do you really define power and greatness? Bring the question to a personal level. Bring it to a personal level na, ano nga ba? How would you define power and greatness? Alam nyo, sobrang ano to, sobrang challenging ito kasi, kasi we are exposed and we are within a secular society, not to mean that they are bad, pero pagdating sa opisina, iba naman yung definition ng power. Iba naman yung definition ng ano, iba yung definition ng greatness pagdating sa ano sa opisina, di ba? Pagdating mo sa opisina and you're working within that system. Sumisweldo ka from there. So how will you define it? Deep in your heart, how will you define it? Na ito yung nakikita ko, ito yung ginagalawan kong mundo, pero para sa ito yung power and greatness. Bring home this question. Think of it well. Kasi it will define and ilang define it will affect, it will influence kung paano ka mag-serve sa iba. Paano ka mag-serve sa iba. It is easy for us to say na si Jesus ganito. It is easy for say na si Jesus iba yung definition niya. Pero yung definition niya ba, yun ba yung definition mo? Nagtugma ba kayo? Ganun kahalaga yung question na yan. Tapos, meron tayong merong stories ba? May mga kwento tayong yung advanced reading. Sana binasa nyo, no? Sana binasa nyo yung ating mga anong tawag nun? Yung ating mga advanced reading, although alam nyo yung mga ibang kwento na. So, we begin with the Good Samaritan. Si Good Samaritan, alam na natin yung kwento, na-hold up si na-hold up si businessman na-hold up siya. Wala silang mga pangalan ng si Man, si Samaritan, si Priest, si Levite. Wala silang mga pangalan. Anyway, bumibiyahe siya. What you see on the screen is medyo ah, hindi ganyan ka smooth yung kalsada. Tapos yung daan daw na yon, yung dinaanan niya, one side is bundok, the other side is bangin. Tapos totoo mapuno, maraming mga ganyan kasi doon daw nagtatago yung mga hold-upper. Ibig sabihin common ba yung mga nang-hold up doon sa lugar na yon. I saw a video sa YouTube na parang anong tawag doon? Flatland, disyerto. Yung kung saan nangyari yon, hindi siya ganon. Bundok daw siya. Bundok daw yung pinanggalingan. So you could see the danger of what happened kung saan siya dumadaan. Pero ang challenge kasi sa atin we have heard this story time and again, ilang beses na natin narinig yan. Pero yung ginamit ni Jesus kasi na example ay Samaritan. So the question para sa atin ay ano yung motibo niya? Ano yung motive ni Samaritan para tulungan niya yung Jew? Ano kaya yung ano yung naging motive niya para pakitaan niya ng compassion yung Jew? Parang wala akong wala akong maisip na na concrete na example, although dun sa ongoing na battle ng Ukraine at Russia, yung invasion ng Russia, there are so many stories na yung mga Ukrainian na mga sundalo, sinesave nila yung mga Russian, yung mga sugatan. Pero the other side does not do that. Pero tinutulungan nila yung mga wounded na mga Russian, a lot of them. Pero
going back dito, ano yung nag-motivate? Did you ever think of that? Actually, nung ginagawa ko tong Bible study, napaisip din ako. Kaya yun din yung pinapasa kong question sa atin. Hindi na bago yung kwento kasi. Hindi na bago yung kwento sa atin. We have heard this story time and again. Ilang preaching na siguro yan. Tumanda na si Samaritan. Pero did we ever think of his motivation? Bakit niya ginawa yun? Kasi dumaan yung pare, dumaan yung Levite. Pareho silang umiwas. Pareho silang umiwas. Maraming dahilan para dun sa dalawa Sugatan yan Pag ginalaw ko yan, magiging unclean ako. Yung mga ganon. So it will take me 7 days to be restored. Parang ganon. Marami silang and it might be from the Bible likewise. Kasi ganon yun Pero pagdating kay Samaritan, nakakita siya ng sugatan, tinulungan, walang isip-isip. And it went further, di ba? So he dressed his wound, sinakay niya dun sa kanyang, he placed him on his animal, sabi. Hindi sinabi kung ano yung animal, although sinasabi ng iba, donkey, yung iba sinasabing kabayo. Pero ang point doon, sinakay niya kung ano man yung means of transportation niya, dinala niya doon sa inn, tapos tinulungan niya pa doon, pag nung nandun sila sa inn, tapos the next day nag-iwan pa ng pera. Alagaan niyo siya. Parang ganun. So, ang isipin kasi natin, yung topic natin is about serving God. Tapos ang magandang isipin natin, what motivated him to do that? He has all the reasons, cultural reasons to hate him. Samaritan ako, in-outcast ako ng mga Jew. Pero nung nakita niya, tinulungan niya. Tinulungan niya. Ano kaya yun? Ano kaya yung nag-motivate sa kanya? And a good question for us then is, who are your neighbors? In what way are you serving them as a good Samaritan? Sino nga ba? Kasi di ba yung kwento nagsimula sa meron yung nagtanong kay Jesus, ano yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, your soul, and your strength, and love your neighbor as yourself. Sinabi ni Jesus. Tapos in keeping to justify himself, sabi nga doon sa scripture, keeping to justify himself, tinanong niya, who is my neighbor? Ito yung sinagot ni Jesus. And ang challenge kasi para sa atin, alam niyo wala akong maisagot doon sa tanong kanina. Wala pa akong concrete na maisagot. Ano yung motivation niya? Ano yung motivation niya para tulungan? He had all the reasons to hate, pero para sa kanya hindi. Sa Jewish culture nung time ni Jesus, yung neighborliness, who is my neighbor? Tinanong siya kasi, it was often understood in a very narrow sense. Ito yung, pag sinabing neighbor, kasi noon, love your neighbor as you love yourself, nung sinabi ni Jesus, napakakitid ng intindi ng mga Jew when you talk about neighbor. When they say neighbor, it was even talking about yung kapwa Jew nila. Kapwa Jew nila. And yung nasa immediate community nila, yun lang yung neighbor. Yun lang yung neighbor nila. So, when it comes to that, by culture, by Hebrew tradition, meron silang tendency na ang priority na aalagaan nila na may concern sila ay yung merong parehong ethnicity sa kanila. Kapwa Jew nila, same ethnicity, same religion, same social status. Tapos yung iba, outsiders, foreigners sila. And pag merong outsider, may foreigner, ang lagi nilang tingin, they look at them with suspicion and hostility. It is with suspicion and hostility. Ganun ang tingin kasi nila dun sa mga dayo para sa kanila. So nung sinabi ni Jesus ito, it was so much a challenge para dun sa mga nakarinig. Ginamit niya yung Samaritan as a hero sa parable. And ano yung ginagawa ni Jesus? He was intentionally challenging yung narrow understanding nila tungkol sa neighbor. Yung Samaritans, they were despised by the Jews kasi ginawa nila kung ano yung bawal dun sa law of Moses.
So it was something historical, it is something religious, yung dahilan nila. And paano yun? Binukod sila, ano sila, outsider, heretic, social outcast, yun ang tingin nila dun sa mga sa mga Samaritan. Pero dun sa parable, yung despised na Samaritan, siya yung nagpakita ng love and compassion. So, carry it with us yung tanong, and I hope meron kayong sagot and you could put it dun sa chat group natin. Kasi gusto ko ring marinig. Gusto ko ring marinig yung tanong na bukod dito sa nasa screen, ano yung motivation ni Samaritan para tulungan niya yon? Ano yung motivation niya? And in answering that, isipin natin lahat yung mga cultural, mga ano yun, yung galing sa law of Moses, yung mga dahilan lahat na yon, binayolate niya lahat yun. Binayolate niya lahat. Tapos tinulungan niya yung Samaritan. Ay, tama. Tinulungan niya yung Jew na sugatan. What could have motivated him to do that? Tapos, yung next na kwento natin, yung favorite ni Risa, the servant heart of Jesus Christ. Yung servant heart niya, sabi nga ni tama naman Risa, di ba? Tuwing Holy Week, ginagawa nila yan. Merong 7 last words, merong washing of the feet. Ano ba yun? Oo. Mas ang mahalaga Risa, may Jollibee pagkatapos, di ba? Oo. So, ano natin, yeah, ano ah, ang challenge kasi dito nung ginagawa, ano na yan obvious na sa atin, alam na natin, nagpakita ng humility, nagpakita ng love si Jesus Christ. Pero ang gusto ko sanang gawin dito, anong magandang adjective sa humility at sa love ni Jesus Christ in what He did dito? How would we describe yung humility, yung love ni Jesus Christ? Bakit ginawa ni Jesus Christ yan? Again, yung ginawa niya dito ay hinugot na naman mula sa mga Hebrew traditions. We have heard it a lot of times, yung ginawa ni ano yun, yung ginagawa nila na paghugas ng paa. Kasi yung paghugas ng paa, it is a common practice. Pero a lot of times, dun sa dun sa trangkahan, dun sa entrance ng isang Jewish na bahay, meron lang merong timba, may container ng tubig, tapos may tabo siguro kung ano man yung gagamitin nilang tabo. Anyone could wash their feet in going in, di ba? Kasi nakasandal sila, tapos dusty yung kalsada, they will wash their feet. It was also refreshing. Pero others do it for their guests as a symbol of anong tawag doon? Hospitality. Hospitality and respect. 'Di ba meron yung isang dinalaw ni Jesus, tapos pumunta yung babae, tapos hinugasan niya yung paa ni Jesus, tapos na-criticize yung babae, tapos yung sinabi ni Jesus doon sa host, doon sa may-ari ng bahay na kung ikaw nga dumating ako sa bahay mo, ni wala kang binigay na panghugas ng paa ko. Tapos ito, pinanghugas niya, luha niya. Di ba? Yeah, we know that, we know that kwento. Alam natin yung kwento na yon. So washing of the feet is an expression of hospitality and respect dun sa bisita, dun sa bisita mo. So it is customary. It is a Jewish custom to wash the feet. Pero ginawa ni Jesus ito nung nasa Last Supper na sila, solved na sa lahat ng apostles niya that He is the Son of God. Naniniwala na sila lahat. After all those 3+ years, naniniwala na sila na siya yung Son of God. Tapos siya ngayon, di ba si Peter ayaw niya nung una. So it talks about humility of service, it talks about care, about the well-being of others. Pinakita ni Jesus Christ yan. Di ba later sinabi niya, nabasa niyo naman, kung ano yung ginawa ko, gawin niyo rin. Sinabi niya. So ito yung extreme na service.
na ginawa ko para sa inyo, and I am expecting you, I am instructing you to do the same. Sabi niya, ganun daw ang mag-serve. Sabi ni Jesus Christ. Pero, going back na naman sa Hebrew tradition, sa Jewish traditions, yung paghugas is not only anong tawag doon? It is not only an expression of hospitality, it is not only an expression of service, it is an expression of leadership. Kasi, yung mga leaders na Jewish, yung true Jewish leaders, they are expected to be servants of the people. Kung meron mang servant leadership, 'di ba ang example natin si Jesus Christ, pero hindi siya lang ang Siyempre nababasa kasi natin sa Bible, hindi lang siya yung servant leader, pero it is by tradition that every Jewish leader is a servant leader. It is by tradition. Pag sinabi natin it is by tradition, nasa dugo nila. Once na inassign mo na leader ang isang Jew, ang pumapasok sa isip niya, I will serve. I will serve. And ang point dito, kaya ito yung example natin ngayon, is mag-isip tayo, we will imbibe kung ano yung kultura ng isang Jew, ng isang Hebrew, that when you are given a leadership position, you will serve. You will serve. Hindi yung I will be served. Hindi siya ganon. So by taking on the role of a servant, washing the feet of the disciples, pinapakita ni Jesus a radical form of leadership. Leader ako. Oo, Diyos ako. And this is a confirmation para sa kanila doon sa pinapaniwalaan nila na Diyos si Jesus Christ. Pag yan inutos niya sa iba, hugasan mo nga yung mga paa nila, then the apostles will start doubting kung Diyos nga siya talaga o hindi. According to Hebrew tradition, according to Jewish tradition. Pero he did it. And ito ay hindi lang yung nagpakita siya ng humility, pero ito ay confirmation na ako ang Diyos. That I am your head. Na yung pinapaniwalaan nyo, totoo yun. Because a Jewish servant always expects to serve. Kaya nga questionable yung mga Pharisees eh. Kaya panay-panay na lang yung panghamon ni Jesus sa kanila. Kasi alam ni Jesus yung tradition na yan. He was overturning conventional notions tungkol sa authority and greatness. Yung conventional, yung nangyari nung panahon na nila. Iba na kasi yung ginagawa ng mga Jew. Pero binabalik niya dun sa dun sa original. Malala nyo yung nung si Moses, he was leading but he was serving. He was serving. Tigatanggap nga ng ng reklamo. Tapos nung takot silang umakyat dun sa Mount Sinai, inutusan nila si Moses. He was serving. Sana at that moment nung sinabi nung mga Jew na nung mga Israelite na ayaw namin umakyat diyan sa bundok, natatakot kami. Tapos inutusan nila si Moses. Kung hindi totoong leader si Moses, ang ginawa niya, wag na ako, si Aaron na lang paakyatin natin. Nagturo ng iba. If he did that, yung leadership niya would be questionable according to culture. And in the same manner, yung sabi ko nga si Jesus, hinugasan niya yung paa nila. Hinugasan niya yung paa nila, not only as a symbol of service and humility, it is a confirmation that I am God. Nakita niya, Diyos ako. So nawala yung yung giniba niya yung mga conventional na nakikita nila during that time. At pinapakita niya sa mga disciples niya, apostles niya, kung ano yung totoong leadership. True leadership is found in serving others. It is found in serving others. And the question for us is, how can we cultivate a servant heart like Jesus in our own lives? Alam niyo, ito kasi, kaya meron tayong ganyang tanong. Nung sila Jesus, kultura. Yung servant leadership, kultura yon.
So, maski hindi mo ituro, alam nila yon. Alam nila yon. Kumbaga sa Pilipino, yung kumain ng kanin. Every meal merong kanin. Kultura yun eh. Marami yung hindi kumakain ng kanin, maraming mga bansa, mga lahi. Hindi man sila optional ba yung kanin. I learned na sa Amerika pala, hindi ko alam kung ano dyan Heidi, pero sa Amerika pala, pag sinabing kanin, treated as vegetable kasi galing nga sa halaman. Ganun daw. Pero ganun daw sa yung para sa atin, kultura yon. So you don't need to teach it to any Filipino. And in the same manner, sila Jesus, yung servant leadership, natural sa kanila. And maybe it is not natural para sa atin. Especially, iba-iba yung influences ng Pilipino. So yung question para sa atin is how can we cultivate a servant heart like Jesus in our own lives? In-explain natin ngayong gabi how far that servant heart is. Hindi lang, kasi yung nakikita natin, hindi lang on the aspect of washing the feet, pero on the aspect of the culture, of the belief, of the tradition behind washing the feet. Paano natin, paano tayo magkakaroon ng isang servant heart like Jesus Christ? How can we have that? Tapos yung last na kwento natin, sana binasa nyo rin, mas maiksi ito eh, unity and generosity. Pinag-uusapan, di ba ito yung nag-share sila ng resources nila eh. Pinag-uusapan dito sa scripture natin yung generosity, unity and generosity nung early na Christian community. And I hope we read that. Um, actually, kung hindi natin kinonfine dun sa verse 42 to 47, di ba meron pa yung nagbenta ng lupa, meron pa yung mga ano. And para ma-realize natin yon, especially dito sa early church, no, go back and ano yun, we will try to realize ano yung motivation nila. Bakit ganun? Bakit ganun? Is it even possible today? Is it even possible today? Kasi noon, dito, yung binasa natin kwento, lahat ng meron sila, shinare nila. Lahat. Hindi ito yung nagbukod, considering yung kwento ni Ananias at ni Sapphira. Hindi sila nagbukod. Ito ibibigay ko sa church, ito akin. They shared everything they had and it was common to everybody. Siguro, ang daming nagsasabi, syempre ngayon iba na. Maybe it is not possible, maybe it is not possible. Pero yung motivation kung bakit nila ginawa yun, yung goal nila, yung purpose nila in doing that, ano kaya yun? Ano kaya yun? Alam nyo, I would love to hear from you. Sana merong makapag-share later. Ano ba yun? What motivated them to do that? What motivated them to do that? Si Samaritan, ano yung motivation niya? Bakit niya tinulungan yung duguan na namamatay ng mama? Kasi parang yon, parang ito, parang yung previous na example, there is so much culture behind it na yun pa yung pipigil sa nasib. So ano yung motivation nila in doing that? Kasi once na ma-thresh out natin yung motivation na yan, then we will understand and it will inspire us sa ating pag-serve sa ibang mga tao. What might have prompted the believers to share the resources and serve one another? It is not an issue of talking about the early believers only, pero it is a challenge para sa atin. Generous ka ba? Generous ka ba? Yung generosity mo ba, is it something na nakikita ng Panginoon? Pero, sige, given, generous na akong generous. Pero ano yung motivation behind your generosity? Ano nga ba yung totoong motivation? Di ba, yung part nung binasa natin ay meron yung breaking of the bread. Sabi nila doon, yung
breaking of the bread is not only ano yung kumakain sila, although it is part of it, pero kasama siyempre yung celebration ng Last Supper, commemoration, di ba? Kasi ano yung sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. It is remembering kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. It is remembering what Jesus Christ did. Actually, para dito sa kwento na to, listen to what I'm saying kasi I'm leading you to the answer of the motivation. Ano ba yun? Kasi they were sharing what they had, pero the scripture was not remiss in telling us na meron silang breaking of the bread. Meron silang breaking of the bread, which, syempre, commemorative itong si Last Supper, pero they also share their meals. Yung Last Supper is a symbolic nung sacrificial death ni Jesus Christ and yung redemption. Tapos they were sharing their belongings. Ano yung radical generosity na to kakaiba na Kakaiba na. They shared their possessions. Ito yung Jewish value. Ang Hebrew term, maybe we heard this before, yung tzedakah. Tzedakah, tama. Tzedakah, which talks about righteous living. Ine-emphasize yung importance of charity. When a Jew talks about tzedakah, yung righteous living, number one is charity. Number two is caring for the less fortunate. Ganun daw yung righteous living para sa kanila. Ganun daw yung righteous living. Tapos, we were given God's righteousness. Sabi sa atin, di ba, we are God's righteousness. Ano yung righteousness? If you want to understand it, the way a Jew understand it, ano yung una? It is charity, tapos caring for the less fortunate. Ganun nila iniintindi dyan. Dun sa early church, yung nabasa natin sa kwento, yung ginagawa nila yung sharing of their resources. It is an expression of love. It is an expression of solidarity among the believers. Ano yung motivation nila para gawin nila? I want us to think of that. I want us to reflect on that. Maski beyond yung Bible study natin, sana iniisip natin yung bakit ba nila ginawa talaga yun? Ano ba yung dahilan para gawin nila lahat yun? Amen, amen. So, nakarinig tayo ng 3 kwento, di ba? Ngayong gabi. Tapos yung mga kwentong yan, hindi naman bago We have heard it so many times, but I hope tonight na dagdagan yung intindi natin dyan. Ngayon, para sa ating breakout rooms, patulong ako sa inyo. Hindi, meron pala akong nagawa pero mamaya ako pa ma-issue. Ayan. Pag-uusapan natin sa breakout room, share a personal testimony of how serving others has impacted your own life or the lives of others. One way or another, we have served. We have served in the name of God. We have served para sa gawain ng Panginoon. Encourage each other by sharing stories of God's faithfulness and provision as you step out in obedience to serve. Yun lang po yung i-share natin. Tapos which part of our Bible study resonated with you the most? Ano yung nag-impact sa iyo sa Bible study natin? Amen. Nag-gets nyo ba? Napicturan nyo ba? Ito na yung inyong 25 minutes. Yun. Sige po. Hi, Ronaldin. Hi, Risa. Nag-alisan yung iba. Oo nga, nawala sila. Wow, saya-saya ni Tita Tay at magkakasama sila. Amen. Thank you, Lord. Tita Dog. Nasa bakasyon na naman. Ay, anak mo. Ayan. Pakita ka. Wow! Sa garden ako. Ayan. O sige, game. Game na tayo. 5 na lang. Oo, ilan na lang. Una na kayo kasi malayo kayo. Baka wala silang masakyan, Risa. Pabiyahe pa. Tita Tay, tuloy nyo na yung Matatraffic inyo po kayo. dito, oh. Opo, nabitin po sila. For O sige, sure. game. Room 2. Si Ah, Tiet, si Do at si Heidi. Go. Nawala yung ibang kasama natin. Ay, di ikaw na lang mag Sige po. Tapos, summarize. Tita Tay, dagdagan nyo na lang po. sige. Oo. Umpisahan mo na. Thank you. Ayun. Well,
kasi parang ang napansin ko po dun sa group namin is very pure ang mga hearts ng mga kasama ko in helping people. Very Amen. pure. Very pure yung mga heart kasi they don't keep count kung ano yung mga natutulungan. Kasi kaya ang hirap mag-isip eh. Tita doon, nahirapan mag-isip. Kasi nga, they don't keep count kung ano yung mga naitulong nila. Ang mga nabanggit lang nila is yung mga nakapagsabi ng mga thank you, yan. Doon nila naalala na out of the goodness na ginawa nila, may mga naalala silang pasalamatan sila dahil sa mga nagagawa nila na yon. So like for example, kay Tita Do, yung mga sinusundo at saka hatid papunta sa church hanggang sa meron ng nasa JIL na nagwo-work, doon na daw po nagsaserve, tapos nakita si Tita Do, nag-thank you, ganun. So, syempre nakakatuwa naman na meron palang impact yon sa buhay nung natulungan mo, nung naservan mo. And then, syempre sa'yo, parang bumalik na, uy, meron pala akong seed na na naitanim sa kanya and now, nag-grow na siya, di ba? Kasi that person is already serving in another church. So, nagpatuloy siya. So, magandang example. And then, si Tita Teyet naman, she's really more focused on her family na since eto guys, since Guys, elementary and high school, gano'n na pala talaga ang puso ni Tita Teyet na maging generous, na maging helpful, at kahit ngayon na senior na siya, yung heart niya lalo na sa mga in-laws niya, sa mga anak niya, if she can do it, herself, which she really thinks na ako talaga dapat ang gumagawa nun hanggang ngayon. Yung pa rin yung heart na binigay sa kanya ni Lord. Hanggang Wag sa mo, ito nga. wag mong paparinig yan kay Sister Nieva, papagalitan ako. Kung pwede Lagi lang niya daw na, sasabihin, lalagi niya sabihin, malalaki na yung mga anak mo. Tiyaan mo na sila. Umalis ka na. May buhay ka sarili mo. Pero andito si bakit Tita hindi? Nieva. Wala siya. Pero Andito. yung heart ko talaga, hindi ko talaga, pastor, yun matiis ba? Pag nandyan ako sa mga anak ko, lalo na pag, hindi naman sila nagko-complain, sasabihin lang nila sa akin, ma, wala kaming helper. Sabi ko, okay lang, punta ako dyan. Pagdating ko doon, automatic naman ako, pastor, hindi ko naman binibilang, ako gagawa nito, ako gagawa nito. Thank you, Lord, for that kind of heart na binigay niyo sa akin na kung ano matutulong ko, matutulong ako magsaing, ako maglaba, ako magluto, ako maglinis. I'm happy to do it, especially for my I'm especially for my in-laws. Kasi sabi ko doon sa in-law ko, ewan ko ba't gusto ko to gawin. Huwag niyo lang ako abusuhin. Sabi ko, gusto ko lang, mahalin niyo yung anak ko, mahalin niyo yung mga apo ko. Yun lang naman ang hinihingi ko sa inyo. Magmahalan kayo. Yeah, I had a very bad experience with my in-law kasi pastor eh. So gusto ko, ako yung the best in-law. I want to be the best mother-in-law. I want to be the one showing them what love is. I want to be the one showing them how to help really, how to extend help, miski na hindi ka nila na-appreciate. Alam ko si Lord na ang makikipag-usap sa kanilang puso. So I trust God in that way that when we do trust God, we don't think of what we can do for other people. Even people who are very difficult, no? Friends who are very difficult, or acquaintances who are very difficult. Pinapaalala lagi ni Lord sa akin, if you love those who are lovable, what is that? Even the heathens do that. So we must love the unlovable. Kaya Lord, turuan mo na naman how to strengthen our faith. Pag may difficult person na naman dyan sa harap natin. So thank you, Lord. The Samaritan, the best part of the Bible is that Samaritan
um, heart na wala talaga sa kultura niyan tumulong, Mm. bakit siya tumulong? Kalaban nga So, niya. kalaban nga sila eh. So, yung story na yan talagang, yun, sinasabi na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ang tingin ko doon, Pastor, pinakita sa atin ni Lord, Mm. there are no Gentiles in His kingdom. Lahat anak niya. And He can even change the hardest heart in the world, on earth. Even those Samaritans that have a bad reputation, God is showing us na kaya niyang palitan yung heart na yun. And the best part of the Bible study is, of course, Sister Do, will you continue? Yung washing of the feet. Or for me, yung washing of the feet, yung you help others na parang humbling character. Kahit may position ka, kahit na anong pa yung trabaho, yung itutulong mo, gagawin mo. Kagaya ni Jesus. He's our creator, he's our father. Pero, nagwash pa ng feet ng mga apostles niya. So, yun. Bumaba siya at naghugas ng paa. So, for us, tayo naman tao, we can do anything that we could help to other people. Yung kinukuha ko nga, na example ko is, yung paghuhugas ng plato sa mga office or sa church, we could do our part there. Kasi sa akin kasi, eyesore yung lababo na punong-puno ng kutsara at saka plato at kabuhol-buhol na doon at nagbabarado na eyesore sa akin. Gusto ko pag tapos ng pagkain, iba yung mumu, iba yung kutsara, iba yung plato para madali naman sa janitor na maglinis, mag-ayos. We let put down yung kapatiran natin na hinire na maglinis sa kwan na tagahugas ka lang. May nagsabi pa nga daw sa office na parang hinire ka nga dyan para maglinis ng CR. Tama ba yun na Christian? Diba? So let's be humble enough na tulungan natin sila. Hindi yung ibaba mo palalo. Diba? So yun yung ako nasasaktan sa ganun yung ibababa mo pa yung tao. Tulungan mo para makakuan naman. Ayun. So yun yung kwan. Tapos yung sinasabi ni Heidi na yung dagdagang ko lang yung nare-remember natin kasi story ni God yan to glorify Him. Pag hindi natin pag nakakalimutan natin, we just trust God. Ginawa na natin yun. Kay Lord na lang yun. Bumabalik yun para may story naman natin to tell. Di ba? Yun. So, may share natin. So, yun po yung impact sa amin. Ay, di ba ka may impact pa? Yung Okay na po. Okay na. Ayun po sa amin. Thank you po. Magandang gabi. Evening. Okay, sige. Thank you. Thank you, Risa. Ang dami nyo kanina. Saan sila napunta? Si Mel kasi on the way pa lang po pala sa bahay. Tapos si Tin naman po, naka-pre-data lang daw po siya. Kaya ewan ko baka po naputulan sila ng wifi, hindi ko po sure. Tapos, sa amin po yun, naiwan kami ni Sis Ronnie. Pero, okay lang naman po. Although mayroon siyang ubo-ubo, di ako na lang. Wala po kayong choice. And sana, makarating sa CDO. Next naman, nasa hacienda si Tita Doc. Mamaya, hindi mo yung mga posting. Wow. Pag ikaw hindi nagsalita, hindi buo yung Bible study natin. Wala nga po si Tita Cecil eh. Parang ako na yung kanang kamay niya. Nakailan na si Cecil? Pangalawa na yata ngayon nawala siya. Kanang kamay niya na nga po ako eh.
Sa susunod din, meron na rin po akong 3 key points. Sa amin naman po, no, yun nga, ang ganda din po talaga ng Bible study natin for tonight. And it has reminded us, just like the Good Samaritan, yung pinakita niyang effort and good deeds, even hindi niya kakilala yung taong tinulungan niya, we should be like him po na in times of talaga, in needs. Tapos nakikita mo na, dapat talaga tumutulong tayo kahit hindi natin kilala yung tao. Just like, kunwari, may nasunugan, yung mga ganun pong simpleng bagay. And although hindi natin sila kakilala, pero meron ka namang means to help, why not? Lalo na, ang dami mong maliliit na damit, lumang damit. Bakit hindi po natin tulungan, di ba? And yun yung nag-impact po sa amin na parang kahit hindi mo kilala, when na um and sabi nga ni Sis Ronnie, hindi ka kailangan maghanap ng kapalit para tumulong sa ibang tao. And ako naman po before naisip ko, kapag nangyari din sa iyo yon, what if bumabaliktad yung mundo, di ba? Mangyari po sa iyo yun. Wala pong tutulong sa iyo kasi ikaw nga mismo hindi ka tumulong. So, lalo na ngayon, when you know God and you have a relationship with Him, obedience. Nandun po yung obedience natin to help other people. Nakakagulo mo naman. Wait lang. And sa ang kulit ng anak ko, sorry. Tapos, in terms of provisions naman po, katulad namin tatlo, si Mel, si Sis Ronnie, and ako, may mga anak kami. And there will be a person na ipapadala si God na tinutulungan tayo sa provision po. Anak, wait lang. Anak, saklit lang. Ay! Ano? May pinapadala po talaga si God na para tumulong tayo kapag walang-wala po tayo na 'di ba? Lalo na po noon, looking back, yung mga panahon po na walang-wala din kami noon. Talagang kinuwento ko sa kanila, hinihiram ko yung singsing ng nanay ko. Hinihiram ko yung singsing ng nanay ko para maisanla. Kasi ang hirap sa dibdib kapag wala ka maibigay na wala ka maibili sa anak mo, tapos buntis ka, emotional ka, may gusto kang kainin pero hindi mo makain. And tinuturo din it teaches us also na hindi lang hanggang dun matatapos yung buhay mo. And syempre, with God, tinuturuan niya tayo on how to to grow na hindi lang hanggang ganon. So, pagdating ng panahon, ma maibabalik mo, dati walang-wala ka, pero ngayon with God, mas mas provided pa yung buhay mo. Noon nga wala kang Lord and Savior, binibigay niya. What more pa po ngayon na meron ka ng Lord, mag-pray ka lang, binibigay niya agad, 'di ba? Yung noon nga hindi kanya pinabayaan eh. Ano pa po kaya ngayon, 'di ba? Kaya talagang when we ask God talaga, and yung obedience, yung love, yung talagang siya lang talaga yung makakatulong sa'yo. Sabi nga din ni Sis Ronnie na huwag ka mag-put ng trust sa ibang tao, kundi kay God lang talaga. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Tapos sabi ni Mel kanina, yung motivation daw nung Good Samaritan kanina, nung Good Samaritan, sabi niya, madami daw siyang time, kaya nakatulong din daw siya sa ibang tao. Na sana all marami Wala pa kasi doon. tulong. Wala pa kasi doon gadget, no? Marami pang oras. Daw po sa time, kaya yun daw parang daw natin, i-save din daw natin yung mga time natin, yung provisions natin, para naman sa ibang tao. Kaya binibigay din ni God para to share with others. Kaya yun po yun sa amin. Baka Bible study, and reminded na naman po, and take home na naman po ito para ma-apply natin sa buhay natin ngayon. Diba?
Thank you po. Sige. Please, baka may Sir dadagdag. Alex, Ayan, sorry. sige, Go sige. ahead. May tanong po ako. So, hindi kaya yung Good Samaritan, di ba po parang hindi nila talaga culture na tumulong? Gano'n po ba yun? Ano both na lahi, yung Jew tsaka yung Samaritan, lahi nilang tumulong sa kapwa lang nila. Sa kapwa lang nila. Oo. Yung same ethnicity. Tapos, sabi nga dun sa explanation, pati neighbor. Kasi yung communities nila, wala namang Samari. Walang naihalo. Ganon sila eh. Kaya nga sobrang super challenge yung binigay ni Jesus na ano. Tapos yung isa, ah yung Samaritans, they take that road, they travel that road only for one purpose, business. So, ibig sabihin, bumiyahe siya, either merong business deal siya, or merong may ibebenta siya. So, ginive up niya lahat yun. Wow. So, which makes us think mo, ano nga ba talaga yung motive niya? Oh, wala akong makitang maayos na explanation. Oh, absurd yung iba, pero wag na natin pag-usapan. Anyway, sige, yun po. Yun. Aha. Ayun, sige, ituloy natin. Mag-share screen ulit ako. Basta sa next week is, ano bang araw ngayon? Holy Week. Hindi, Holy Week na pa next week. Ay, oo nga. May birthday na kami ni Heidi. Hindi, April yung birthday nyo. Ano ba kayo? Basta nag-Holy Week, medyo ka na yan. Ka na sa amin. Kasi kung minsan Holy Week yung birthday namin. Oo. Kailan birthday niya? Pareho kami. April 20. Yun. So, yung Bible study natin ay in one way or another naka-encourage sa atin na na to serve still. And parang parang na ano ba yung term na dun? Yung gusto uli natin na rekindle yung desire natin to serve given yung examples na meron tayo. And we could always ask yung empowering ng Holy Spirit na na gawin natin yung example ni Jesus, that we will follow the example of Jesus. And yung unang-unang verse natin, He came to serve, not to serve. Everywhere na kung saan tayo ipadala ng Panginoon, are we there to serve or to be served? Are we there? Tapos lang ako naiko-connect ko dun sa sinare namin na prayer this morning na even the church is not ready. Even the church is not ready kasi many of our leaders today, including the church, they are there to be served. They are there to be served. Ayaw nilang gusto nila sila lang nasusunod, nakakalungkot yung mga ganong kwento. Pero para sa atin ngayon, given yung inaral natin ngayon, maski ilan lang tayo, sana yung mga buhay natin maging testimony of God's love and grace as we reach out to the people na siya rin naman nagpapadala niyan eh. Si Lord Amen. nagpapadala lahat niyan. So whether nasa kung anumang liblib or yung pamilya mo yung sinaserve mo, yun yung binigay ni Lord sa'yo. And I hope yung mga binigay ni Lord, ganun tayo mag-respond. It is a prayer for all of us na tingin natin kay Lord na Lord, ipakita mo kung saan ako pwedeng mag-serve. Lord, ipakita mo. Alam nyo, kuminsan, we cannot be, paano ko ba sasabihin? Yung ready ka lang na makinig sa Panginoon. Ready ka lang na makinig sa Kanya kasi biblical principle naman, it is God who plants us in one place. It is God who transfers us. It is likewise God who transfers.
So, kung nagsaserve ka dito, tapos mamaya gusto niya, doon ka na mag-serve sa iba. Ganon. Is for us, open doors lahat yun eh. Pero for us, let us pray for courage, for wisdom, for compassion, para makapag-serve tayo to fulfill yung calling ng Panginoon sa atin. Amen. Amen po. Amen. Again, yung closing prayer natin, we will sing our closing prayer. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Bye-bye. Good night po. Good night po. God bless you, Ayun. Annalyn. And thank you, Pastor. Sunod daw kayo dito. Pastor Alex, walang katabi.